Okay, pag-usapan natin itong revelasyon ni dating spokesperson Harry Roque. Grabe itong revelasyon ni Roque sa kanyang vlog, no? Napakinggan natin at itong vlog niya ay tungkol dito sa posibleng relasyon ni VP Sara at itong si PBBM. Magkaayos pa ba itong dalawa? At yung mga dating nagaganap na inanalyze ito ni spokesperson Harry Roque, ito yung mga sagot kung bakit nagkaganito na ang Uniteam. Talagang masasabi nating revelasyon talaga, no? Revelasyon kasi hindi natin akalain na ganito pala ang ugali ni Presidente Bongbong Marcos. At ito pala yung ganito pala ang hahantong si House Speaker Martin Romualdez, yung ginawa ni House Speaker Martin Romualdez, at ano ang naging reaksyon ni VP Sara tungkol dito. Okay? So, yan ang ating video na i-react itong sinabi, revelasyon ni spokesperson Harry Roque. Grabe ito, guys. Okay? Panoorin natin ito, no? Pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video na to para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, ngayon lang tayo nakabalik ng vlog dahil we are so busy at the Christmas Day, no? Ako yung nagluluto ng mga food namin at saka gusto ko pa sanang mag-vlog doon kaso nagkasakit na ako dahil sa kabisi. Ngayon lang tayo na okay na, no? Okay, yung lagnat ko na okay na. So, I'm ready to vlog now. Okay, so ipapakita natin itong revelasyon ni Senator ni dating spokesperson Harry Roque. Okay, at atin itong gawan ng reaction. Oh? Okay, let's play the video. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara doon mga panahon nito dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya na nahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ang Office of the Vice President. No? Ay dahil yan kasi nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap. Oh, di ba? Yan kasi ang tataka natin. Bakit tiklop ang bibig ni PBBM dito sa confidential funds ni VP Sara? But in fact, yung confidential funds ni VP Sara ay galing sa presidente. Di ba? Bakit hindi siya kumikibo? Hindi siya nag-i-explain. Yan ang malaking tanong. Ito, i-reveal yan ni Attorney Harry Roque. Ni FPIRD sa mga militar. Talagang makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa distapo. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Diyan daw na bago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Oh, klarong-klaro ha. Ikaw PBBM, kaya pala nagbago ang ihip ng hangin. Kasi itong si PBBM napraning na ang utak. Bakit ko bang nasabing napraning? Dahil akala niya na itong si former President Duterte ay may planong destabilization sa ating kasundaluhan. So yung mga loyal kay PRRD. At sabi ni Duterte, hindi niya yan gagawin. Dahil abogado si former President Duterte. Talagang susunod siya sa batas.
Insulto yan sa kanyang pagkaabogado kung gagawa siya ng mga hakbang na hindi nag-follow sa ating batas. Isa na yan sa yung destabilization. Oh. Kaya ikaw PBBM, naprapraning na yung utak mo. Kaya gusto mo na ngayong pag-aralan ang pagpasok ng ICC dito sa Pilipinas. Grabe ka naman. Wala kang, masasabi ko PBBM, akala ko ikaw ay isang leader na may, sa Bisaya pa yan, baruganan ha? Akala namin na ikaw ay maprinsipyo, pero hindi pala. Ikaw pala ay nagpadaloy-daloy lang sa ihip ng hangin. Gusto mo na ngayong pag-aralan ang pagpasok ng ICC dito sa Pilipinas dahil galit ka kay PRRD? Yun ba ang dahilan? Sino ba ang nagsabi sa iyo na si Duterte ay may planong destabilization? O baka sa isip mo lang yan, napapraning ka lang? Diba? Nakikinig ka kasi dito kay nakikinig ka dito kay Tambaluslos Diba? Kaya ngayon, masasabi ko talaga, mali ang leader na aming ibinoto. Kaplastikan lahat yung nangyari during the election, yung campaign period. Hindi po pala si House Speaker ito. Bakit ba nagbago ang ihip ng hangin ukol sa ICC? Buwan po ng Agosto yon. Pinatawag ako ni Presidente PBBM para magbigay ng advice kung anong gagawin natin ng Pilipinas. Ito matinding revelasyon itong ginawa ni Rocky ngayon Matindi ito. Doon sa investigasyon ng ICC. Siyempre, sa mulat mula, bilang abogado ni dating Presidente PRRD, ang sabi ko, hindi na po tayo miyembro ng ICC. So wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. At kapag tayo nakipagtulungan pa, malalabag ang soberenya natin dahil nakasaad naman po sa salaging batas natin na talagang ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa Korte Suprema at iba pang mga batas na binuo ng Kongreso. Tama po yun na kapag tayo ay kasapi sa tratado, ang tratado ay dapat igalang at susundin. Pero nakasulat din sa tratado ng Rome Statute na bumuo ng ICC na po pwede naman pong bumitiw. Ang only requirement is yung effectivity ng pagbibitiw ay 1 year from the date of deposit of the instrument of withdrawal. So tayo po ay nagbitiw ng 2018. So naging epektibo po yan ng 2019. Matapos nating explain ito kay Presidente, lahat naman po ng mga nag-attend ng meeting sang-ayon sa sinabi ko. Sino pong nandun? Justice Secretary Boying Remulla. So, alam mo, Harry Roque, sasang-ayon sila. Because at that time, hindi pa naprapraning ang si PBBM. Ngayon, naprapraning kasi akala niya may destabilization. Mr. PBBM, sabihin ko lang ito sa iyo. Ang taong bayan at some of the soldiers at kapulisan natin, loyal yan kay former President Duterte dahil sa kanyang mga ginagawa. Okay? Hindi ibig sabihin loyal sila i-take advantage yan ni former President Duterte na mag-destabilization. Hindi ganyan ang mga Duterte. Maprinsipyo ang mga Duterte. Abogado siya. Bakit niya gagawin yan? Ang isang abogado, nag-swear yan. Na bago sila nag-abogado. Na they have to follow the saligang batas. Kung ano yung batas ng ating Pilipinas, yan ang susundin. Diba? Huwag yung minamaliit ang utak ng mga Duterte. Dahil hindi ganyan ang mga Duterte PBBM. Jen Maynard Guevara, Presidential Legal Counsel JPE, lahat po sila. Si Sumang-ayon. Executive Secretary Vic Rodriguez, si Special Assistant to the President Antonio Dabeo.
Nandyan Lahat po lahat. sila sang-ayon na talagang wala ng kooperasyon na ibibigay sa ICC. Correct. So yun po ang nangyari sa Agosto. Hindi na magko-cooperate. That will be August of 2023 ngayon. Okay? Sang-ayon sila na walang ICC na pupunta o mababalik dito sa Pilipinas. Nabago lang yan kasi biglang nagpunta nga sa ICC ang OSG, hindi naman nagsabi kung anong sasabihin nila. Pinulaan sila ng pre-trial chamber that 3 sentences lang ang sinabi nila. Nasa internet po yan. Hindi po ako nagbobola. Hindi po kami kinonsulta sa paggawa ng kanilang pleading sa pre-trial. Bagamat, siguro mga 2 taon na kami nagpupulong. Kasi 2 taon na yan yung nagsimula yung preliminary examination na hindi pa involved ang hukuman po, prosecutor lang. So, palagi naman kami nag-interagency meeting. Lahat ng sinasubmit, pinapakita sa amin. Pero nabago po, hindi ko alam kung bakit talaga. Wala naman po ako sama ng loob, wala akong galit kay OSG Maynard. Nabago lang talaga. Siya'y dumiretso, hindi na nagkonsulta at yun nga po, kung hindi pa nasa internet yung kopya ng final ng pleading ng OSG, hindi ko malalaman na 3 sentences lang ang sinabi ng OSG dun sa lack of jurisdiction. Pero nanindigan naman po ang presidente. August, hindi na makikipagtulungan. Na-dismiss yung ating challenge on admissibility, dinala sa appellate chamber, dinismiss ng appellate chamber, although 3-2 on decision, 3 na dismiss, 2 na dapat walang jurisdiction. So split court po yan, no? Pero inulit na naman ni presidente. Hindi na kami magtutulungan. Ang sabi nga niya, that puts an end to all our engagements with the ICC. Sabi pa nga niya, of all form and shape. So wala na. At ang linya pa rin ni Secretary Remulla, kapag sila'y pumasok dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, paaresto ko sila. Now, bakit ba importante ito kooperasyon? Kasi walang pulis, walang process server, at walang sheriff ang ICC. So yung mga supina para sa mga witnesses, supina para sa dokumento, at pinaka-importante, warrant of arrest na i-issue ng hukuman, dapat yung miyembrong gobyerno ang magsuserve sa pamamagitan ng competent authorized agency na sa Pilipinas ay DOJ. So ang communication ng hukuman, papadala sa DFA, pero DFA padadala sa competent authority na DOJ. So matapos po mabasura yung apilan natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng presidente. Hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with the ICC is finished. Very Siyempre clear. Po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, sang-ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, ang huling binanggit ni Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking handalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRD. Ito po, ang narinig ko sa bubuit ko, Ewa naman po itong aking bubuit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara do mga panahon nito dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko, kaya na nahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ang Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Talagang makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa distab. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. So, ibig sabihin, nagseselos itong si PBBM. Bakit nakipag-usap itong nung militar nung si ito si PRRD? Alam naman natin na maganda ang nagiging relasyon ni PRRD at yung mga militar natin sa Pilipinas. Hindi makakalimutan ng mga military yung ginawa ni PRRD sa kanila. Sad to say, I'm sorry, Mr. PBBM,
mas magaling sa iyo si PRRD na nag-handle sa mga military compare sa iyo. They felt secure compare sa pagdala mo. Yan, prangkahan na tayo ha. Real talk tayo dito. Diyan daw na bago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo Napabalikin. na makipagtulungan sa ICC Yan. at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Di umano. So, klaro na. Bulljack na. So, ibig sabihin, sa madaling salita, yung ginawa ngayon ni House Speaker Martin Romualdez ay utos pala ni PBBM. Grabe. Grabe ka, PBBM. Ha? Kung ito ay totoo, ha? Kung ito man ay totoo, ang relasyon ni PBBM at TVP Sara talagang buwag na nabuwag na. Wala na. Okay? This concludes na ang Marcos at ang Duterte ay kalaban na. Ang nasa likod dito. At tangin namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon. Kaya Correct. nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Nagdesisyon yung aking partner and best friend. Bali for a total of 36 years, ha? 36 years kami mag-best friend. Gusto niyang ipagpatuloy ang pulong. Kahit ito si PBBM, ha? Giniba niya ang kanyang prinsipyo dahil lang sa mga ganitong bagay. Ha? Si PRRD walang ginawa. Kumausap lang ng ng mga military, kinausap lang. Akala siguro niya na mag-destabilization. Ha? Hindi mo man lang kinonfirm, hindi mo man lang yan imbestigahan bago ka gumawa ng hakbang. Yung wala na talaga kung believe sa iyo, Mr. President. Wala na. Zero. I have to take down your picture na dyan. Niya sa mga biktima ng drug war. Sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng masasakdal na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same law office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. Malungkot po. Dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang binabaliwala natin Saligang ang batas. soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Malungkot po. Grabe, trahidor talaga itong si PBBM. Masasabi ko talaga, kung totoo ito lahat sinabi ni Roque, trahidor na trahidor talaga. Eh? Alam nyo, no? Nagawa ito ni PBBM out of frustration. Yung siguro itong mga ICC ngayon ay nandito na sa Pilipinas. Siguro alam na ito ni PBBM. Alam na ito. Ginagawa ito ni PBBM dahil sa galit niya kay PRRD. Kung ito man ay totoo. Okay? Kung ito man ay totoo. Kaya masasabi ko, PBBM, if ito ay lahat na sinabi ni Roque ay totoo, ikaw pala ay walang prinsipyong tao. Mas pinili mong i-break ang saligang batas. Mas pinili mong papasukin sila. Breaking the rules of the Philippines para lang sa kapakana ng pamumulitiko. Okay? So, kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react
tungkol sa issue na ito. Ano ang masasabi nyo kay PBBM? Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Guys, like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video. Have a great day. Mabuhay ang Pilipinas.